Sa puso ng Cubao, Quezon City, taong 2023, may isang lugar na simple ngunit laging laman ng usapan ng mga tao. Ito ang gotohan ni Mang Carding na nakatayo sa gilid ng EDSA, malapit sa terminal ng bus, kung saan ang daloy ng mga biyahero mula sa iba't ibang probinsya ay hindi natatapos. Mula umaga hanggang hating gabi, ang amoy ng kumukulong sabaw na gawa sa buto ng baka ay tila isang imbitasyon, kumakalat sa hangin at nang aakit sa sinumang mapapadaan na huminto at sumilip. Ang lugar ay hindi magarbo, isang permanenteng istruktura lamang na may mahahabang upuang kahoy at mga mesang payak. Sa harapan nito, may isang karatulang gawa sa tabla na pininturahan ng matingkad na pula, nakasulat ang goto at bola-bola espesyal ni Mang Carding. Bagamat simple ang pagkakasulat, alam ng lahat na ang lasa ng goto rito ay walang katulad. Ang pila ng mga customer ay madalas na umaabot hanggang sa bangketa, minsan ay nakakasagabal na sa daanan ng mga tao. Mga driver ng bus, estudyante, empleyado ng opisina, at maging mga lokal na opisyal ay handang makipagsiksikan para lamang sa isang mainit na mangkok ng goto na inihahain dito. Naniniwala ang marami na ang lasa ng goto ni Mang Carding ay mahirap pantayan. Ang sabaw nito ay malinaw ngunit siksik sa bango ng mga pampalasa. Ang mga bola-bola nito ay kengkoy, ngunit malambot kapag kinagat. May kakaibang linamnam na naiiwan sa dila, na nag-uudyok sa sinuman na humingi pa ng pangalawang mangkok. Madalas sabihin ng mga tao na kapag natikman mo ito, mahirap ng kalimutan. Kaya naman hindi katakataka na may mga parokyano pang nanggagaling sa malalayong lugar para lang matikman ang goto sa kainang iyon. Sa dinami-dami ng mga parokyano, may isang matandang babae na halos gabi-gabi ay dumarating. Ang pangalan niya ay Lola Elpidia. Maliit ang kanyang pangangatawan, bahagyang kuba na ang likod, at halos puti na ang lahat ng kanyang buhok. Siya ay mag-isang naninirahan sa isang maliit na barangay malapit sa terminal. Sa kakarampot na pensyon, malaking tulong sa kanya ang murang halaga ng goto ni Mang Carding kumpara sa ibang lugar. Sa tuwing upo si Lola Elpidia sa mahabang bangko, lagi siyang humingiti ng magiliw sa sinumang makakatabi niya. Madalas, ibinabahagi ni Lola Elpidia sa mga katabi niya sa mesa ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang yumaong asawa na mahilig din daw sa goto, o ang kanyang mga anak na ngayon ay nasa malayo na at bihirang umuwi. Ang init ng mga kwento ni Lola Elpidia ay nagbibigay buhay sa kainan, hindi lang bilang lugar para kumain, kundi bilang isang tagpuan ng mga tao at kwentuhan ng mga tagalungsod. Ang gotohan ni Mang Carding ay tila naging bahagi na ng pulso ng Cubao. Bawat isa ay may sariling alaala tungkol sa lugar. Ang mga estudyante mula sa Unibersidad ng Pilipinas ay madalas na sama-samang dumarating pagkatapos ng klase. Ang mga trooper ng tricycle ay humihinto sandali para maglaman ng tiyan bago muling pumasada. Mayroon ding mga pamilya na ginagawang regular na destinasyon ang gotohan ni Mang Carding tuwing katapusan ng linggo. Isa sa maraming estudyanteng iyon ay si Miguel Santos. Isang binata na may edad na 22 taon, isang mag-aaral ng food technology sa FI. Kilala siya bilang masipag at matyaga. Madalas siyang tumambay sa gotohan kasama ang kanyang mga kasama sa boarding house para magpahinga pagkatapos ng maghapong pag-aaral sa laboratorio ng unibersidad. Para sa kanya, ang isang mainit na mangkok ng goto ay laging nagdudulot ng kapanatagan. Ngunit ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagpapahalaga ni Miguel sa pagkain ay hindi malayo sa pinagmulan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang maliit na tindero ng gulay sa farmer's market. Ang kanyang ina naman ay isang may bahay na matagal nang may karamdaman. Lumaki si Miguel na nakikita ang hirap at pagpupunyagi ng kanyang ama na manatiling tapat sa pagnenegosyo kahit nakakarampot lang ang kita. Dahil dito, naitanim sa kanyang isipan na ang pagkaing ipinapakain sa ibang tao ay hindi lamang isang paninda, kundi isang tiwala na dapat pangalagaan. Nang gabing iyon, muling napuno ng mga customer ang gotohan. Mula sa pinakaharap na mesa, maririnig ang tawanan ng isang grupo ng mga estudyante. Sa kabilang sulok, isang trooper ng bus ang tila sarap na sarap sa pagkain ng goto na may maanghang na sili. Malapit sa pinto, si Lola Elpidia ay nakaupo habang humihigop ng mainit na sabaw na may ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Si Miguel, na nagkataong mag-isa, ay piniling umupo sa mahabang bangko malapit sa bintana. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang singaw ng sabaw na umaakyat sa hangin, ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa mangkok,
ang bango ng sinangag na bawang na nagmumula sa kusina. Ang lahat ay tila normal, masaya at puno ng buhay. Sa likod ng kasiglahang iyon, napatingin si Miguel sa likurang bahagi ng kainan. May isang maliit na pinto na laging mahigpit na nakasara. Ang pintong iyon ay patungo sa isang bodega. Walang sinumang nakapansin dito dahil abala ang lahat sa kanilang mga mangkok ng goto. Humigop si Miguel ng mainit na sabaw sa kanyang harapan, sinusubukang pakalmahin ang kanyang isipan. Alam niya na ang linamnam na dumidikit sa kanyang dila ay hindi katulad ng purong lasa ng karneng baka na madalas niyang sinusuri sa unibersidad. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na mag-isip ng labis. Para sa maraming tao, ang kainang ito ay isang lugar na puno ng alaala. Lalo na para kay Lola Elpidia na tila itinuturing na itong pangalawang tahanan. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naalala ni Miguel ang sinabi ng kanyang ama noon. Anak, ang pagnenegosyo ay hindi lang tungkol sa tubo o lugi. Ang mas mahalaga, huwag mong hahayaang magkasakit ang ibang tao dahil sa paninda mo. Ang mga salitang iyon ay patuloy na nakatatak sa puso ni Miguel. Marahil, iyon ang mag-udyok sa kanya sa hinaharap na hanapin ang katotohanan, kahit na hindi pa niya alam kung anong mahabang landas ang naghihintay sa kanya. Lumalalim na ang gabi. Ang gutuhan ay nananatiling abala at ang pila ay mahaba pa rin. Mula sa labas, ang ilaw ng poste ay nagbibigay liwanag sa simpleng karatula na sikat sa buong Kamaynilaan. Goto at bola-bola espesyal ni Mang Carding. Lahat ay naniniwala, lahat ay humahanga. Walang sinuman ang nag-aakala na sa likod ng mabangong singaw ng sabaw, may isang malaking lihim na balang araw ay yayanig sa buong lungsod. Maraming taon na ang nakalipas, bago pa man naging tanyag ang gutuhan, si Mang Carding ay isa lamang naglalako gamit ang isang kariton. Tuwing hapon, itinutulak niya ang kanyang kariton sa mga eskinita ng Cubao, sumisigaw para ialok ang kanyang mainit na goto. Suot ang simpleng damit at kupas na sombrero, matyaga siyang naghihintay ng mga mamimili sa mga kanto o malapit sa mga paaralan. Madalas siyang dinudumog ng mga bata na bumibili ng isang maliit na mangkok gamit ang kanilang naipong baon. Naaalala ng mga tao ang panahong iyon ng may simpatya. Ang batang Carding ay kilala bilang palakaibigan, laging nakangiti at hindi nag-aatubiling magdagdag ng sabaw para sa mga mamimiling kulang ang pera. Doon nagsimulang makilala ang kanyang pangalan. Dahan-dahan, nag-ipon siya ng paunti-unti hanggang sa wakas ay nakapag-upa siya ng isang maliit na pwesto malapit sa terminal ng Cubao. Sa simula, ang pwesto ay maisukat lamang na 3-4 metro. Ang mga pader nito ay gawa sa plywood at ang bubong ay yero. Gayunpaman, ang lasa ng kanyang goto ay nakahatak na ng maraming tao. Ang mga tsuper ng bus na nag-aabang ng pasahero sa terminal ay naging kanyang mga tapat na suki. Sila naman ang nagkwento sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Mula sa bibig, kumalat ang pangalan ng goto ni Mang Carding. Makalipas ang ilang taon, dahil sa kanyang sipag at tiyaga, ang maliit na pwesto ay naging isang permanenteng kainan na mas maluwag. May mga mahahabang upuang kahoy, malalaking mesa, at isang kusina na laging umaalingaw sa singaw ng sabaw. Ngayon, ang kainan ay hindi na lang isang lugar para kumain, kundi isang simbolo na rin ng pagkain sa Cubao. Maraming nagsasabi na ang kwento ng buhay ni Mang Carding ay isang tunay na patunay na kayang baguhin ng sipag at pasensya ang kapalaran. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga kapitbahay dahil ang isang dating nagtutulak lang ng kariton ay nakapagpaaral na ngayon ng kanyang mga anak hanggang kolehiyo. Sa tuwing may mga pagtitipon o okasyon sa kanilang komunidad, madalas na binabanggit ang pangalan ni Mang Carding bilang isang huwaran. Isang ama na mula sa wala ay nakatayo ng matatag dahil sa kanyang negosyong goto. Ngunit sa likod ng mga papuring iyon, mayroon ding pagtataka. Paano nangyari na ang presyo ng kanyang goto ay nananatiling mura sa kabila ng pambihirang lasa nito? Ang tanong na iyon ay bumubulong lamang sa maliliit na grupo. Dahil mas pinipili ng karamihan na maniwala sa magandang kwento ng tagumpay ng isang nagtitinda ng goto. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Miguel Santos ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Romy, ay nagtitinda ng gulay sa farmer's market. Araw-araw, gumigising siya bago pa man sumikat ang araw, pinapasan ang kanyang mga kaing ng gulay, at nagbibisikleta patungo sa palengke. Hindi malaki ang kanyang kita, ngunit laging sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan.
Ang kanyang ina, si Aling Marna, ay matagal nang may sakit. Madalas ay mahina ang kanyang katawan kaya't mas maraming oras siyang nagpapahinga sa bahay. Mula pagkabata, sanay na si Miguel na makita ang kanyang ama na nagtatrabaho ng walang reklamo. Alam niya kung gaano kabigat ang sakripisyo ng kanyang mga magulang para lamang makapag-aral siya sa isang mahusay na unibersidad. Sa tuwing uwi ang kanyang ama mula sa palengke, basang-basa ng pawis ang mukha nito, ngunit hindi nawawala ang kanyang ngiti. Madalas siyang tinutulungan ni Miguel na ibaba ang mga kaing o ayusin ang mga natirang gulay na hindi na ibenta. Ang buhay ng kanilang pamilya ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang pagkain ng sabay-sabay na may simpleng ulam ay laging masarap dahil may kasamang dasal at pasasalamat. Dito natutunan ni Miguel ang kahalagahan ng katapatan. Madalas sabihin ng kanyang ama, ayos lang malugi ng kaunti, basta't hindi madismaya ang ibang tao sa paninda natin. Ang mensaheng iyon ay tumatak sa puso ni Miguel at naging matibay na dahilan kung bakit niya pinagbuti ang pag-aaral sa larangan ng food technology. Nang unang matikman ni Miguel ang goto sa kainan ni Mang Carding, naramdaman din niya ang paghangang tulad ng sa marami. Sarap talaga, mabango ang sabaw at mura. Ngunit bilang isang estudyante na araw-araw ay abala sa agham ng pagkain, sanay din siyang pansinin ang mga maliliit na bagay na nakakaligtaan ng iba. Sa likod ng isang mangkok ng mainit na goto, nakikita ni Miguel ang isang malaking responsibilidad. Naaalala niya ang kanyang inang may sakit na madalas ay hindi makakain ng marami dahil sa problema sa tiyan. Naaalala rin niya ang mukha ng mga maliliit na tindero sa palengke na nagsusumikap na mapanatili ang kalidad ng kanilang paninda kahit manipis lang ang tubo. Lahat ng iyon ay nagturo sa kanya na maging mas sensitibo sa katapatan pagdating sa pagkain. Ang kwento ng tagumpay ni Mang Carding ay hinangaan ng marami, kasama na si Miguel. Ngunit ang paghangang iyon ay unti-unting nahaluan ng pagdududa. Dahil sa tuwing pinapansin niya ang tekstura ng mga bola-bola, mayroon siyang nararamdamang kakaiba. Tila may isang lihim na nakatago sa likod ng masarap na lasa at murang halaga. Ang mga taga-Maynila ay patuloy na naniniwala na ang kainang iyon ay isang yaman ng lungsod. Tuwing Sabado't Linggo, siksikan ang mga motorsiklo at sasakyan sa paradahan sa harap ng gotohan. Sa loob, ang ingay ng mga tao ay humahalo sa bango ng mainit na sabaw. Si Mang Carding ay nakatayo sa likod ng counter, magiliw na bumabati sa mga customer na para bang walang anumang dapat pagdudahan. Ngunit sa puso ni Miguel, may isang pakiramdam na hindi niya kayang baliwalain. Gusto niyang maniwala sa magandang kwento, ngunit ang kanyang kaalaman bilang isang estudyante ay hindi nagpapahintulot sa kanyang magbulag-bulagan. Alam niya na darating ang araw na kailangan niyang tiyakin ang katotohanang nakatago sa likod ng malaking tagumpay ng isang tanyag na tindero ng goto. Ang kwento ng tagumpay ng gotohan ni Mang Carding ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang marinig ang maliliit na bulong-bulungan sa mga residente. May mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Ilang mga tindero sa farmers market ang nagkwento na bihira nilang makita si Mang Carding na bumibili ng karneng baka sa malalaking dami. Samantalang araw-araw ay puno ang kanyang kainan at laging sapat ang kanyang mga bola-bola. Nang tanungin ng isang suking tindero, maikli lang ang kanyang sagot, mayroon na raw siyang espesyal na supplier na dumarating tuwing gabi. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng pagtataka, ngunit walang sinumang nangahas na mag-akusa. Ang gabi sa paligid ng terminal ay talagang abala. Maraming maliliit na truck ang pumapasok at lumalabas para magbaba ng mga paninda. Ngunit ilang beses napansin ng mga residente sa paligid na may mga di kilalang tao na nagdadala ng mga puting sako sa gotohan ni Mang Carding. Ang mga sako ay ipinapasok sa likurang pinto. At ang bodega nito ay laging mahigpit na nakakandado. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang laman nito. Samantala, ang presyo ng goto sa kainang iyon ay nananatiling mas mura kumpara sa ibang gotohan sa Maynila. Bagamat alam ng lahat na ang presyo ng karneng baka sa palengke ay pabago-bago at madalas ay mahal. Sa lohika, sa ganitong kasarap na lasa, ang presyo ng isang mangkok ng goto ay dapat mas mataas. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nagagawa pa rin ni Mang Carding na magbenta sa presyong abot kaya. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga kakaibang bagay na ito ay matagal nang naririnig, ngunit natatabunan lamang ng katanyagan ng kainan. Mas pinipili ng mga tao na purihin kaysa pagdudahan.
At sino nga ba naman ang maglalakas loob na sirain ang magandang pangalan ng isang negosyanteng nagpapakain sa libu-libong tao sa murang halaga? Ngunit, ang mga balitang iyon ay nakarating din kay Miguel. Isang hapon, habang nakaupo siya, kasama ang kanyang ka-boarding house na si Marco sa terasa ng kanilang inuupahan. Ang hangin ay marahang umiihip, dala ang amoy ng ambon na kararating lang. Nag-uusap sila nang biglang sumali ang isa pa nilang kapitbahay. Nagkwento si Kuya Darto na ang kanyang kapatid ay minsang nagtrabaho ng sandali sa kusina ni Mang Carding. Ngunit umalis din ito dahil may naramdaman siyang kakaiba. Sabi niya, tuwing utusan siyang bumili ng karneng baka sa palengke, laging pinagbabawalan siya ni Mang Carding. Sinasabi raw nito na hindi na kailangan dahil ang supply ng karne ay dumarating ng kusa tuwing gabi. Natahimik si Miguel nang marinig ang kwentong iyon. Sumagot si Marco na may maliit na tawa. Baka naman may tapat lang siyang supplier. Marami namang malalaking negosyante. Ngunit hindi ito binaliwala ni Miguel. Para sa kanya, ang kwentong iyon ay parang isang piraso ng puzzle na kailangang itugma sa lasa at tekstura ng gotong madalas niyang kainin. Nang gabing iyon, hindi makatulog ng mahimbing si Miguel. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kwarto, nakatitig sa kisame habang inaalala ang isang mangkok ng gotong kinain niya kaninang tanghali. Ang tekstura ng bola-bola ay kengkoy, ngunit ang hibla nito ay kakaiba. Ang linamnam ay napakatindi, halos sobra na para bang may itinatago sa likod ng sarap nito. Kinabukasan sa unibersidad, sinubukan ni Miguel na ikwento ang kanyang pagtataka kay Ana, isa pa niyang kaibigan at kaklase. Tinitigan siya ni Ana nang may pagtataka. Masyado ka namang nag-iisip, Migs. Lahat naman ng tao gusto ang gotong iyon. Wala namang nagiging problema. Ngunit umiling lang si Miguel. Bilang isang estudyante ng food technology, sanay siyang suriin ang mga detalye na hindi nakikita ng iba. May mga bagay na hindi tugma at lalo lamang lumalakas ang kanyang kuryosidad. Sa silid-akatan ng unibersidad, binuklat ni Miguel ang ilang mga libro tungkol sa katangian ng karneng baka. Ikinumpara niya ang mga paliwanag na siyentipiko sa kanyang nararamdaman kapag kumakain ng goto sa kainan. Natuklasan niya ang ilang maliliit na pagkakaiba na lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na mayroong hindi tama. Samantala, sa komunidad kung saan nakatira si Lola Elpidia, patuloy na pinag-uusapan ng mga tao ang goto ni Mang Carding ng may paghanga. Para sa kanila, ang kainang iyon ay isang biyaya. Sa murang halaga, nakakakain sila ng masarap nang hindi na kailangang gumastos ng malaki. Madalas sabihin ni Lola Elpidia sa kanyang mga kapitbahay na ang goto ni Mang Carding ay isang grasya na dapat ipagpasalamat. Si Miguel na nakakarinig ng mga ganitong kwento ay nalilito. Sa isang banda, humahanga siya sa sipag ni Mang Carding na nag-angat sa buhay ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa malaking tandang pananong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Totoo bang purong baka ang ginagamit na karne? Kung hindi ba't nangangahulugan iyon na may isang malaking kasinungalingan na itinatago? Sa mga sumunod na araw, ang pagtataka ni Miguel ay lalong naging mahirap pigilan. Sa tuwing upo siya sa kainang iyon, hindi na lang siya kumakain, kundi nagmamasid na rin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatuon sa maliit na pinto sa likod ng kainan na laging nakakandado. Alam niya na kung gusto niyang mahanap ang sagot, kailangan niyang lumampas pa sa pakikinig lamang sa mga tsismis. Lumalalim na ang gabi sa Maynila. Nagsimula nang umilaw ang mga poste, at ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaloy sa paligid ng terminal. Mula sa malayo, ang karatulan ng gotohan ni Mang Carding ay nananatiling maliwanag, umaakit sa mga bagong dating. Sa loob, ang ingay ng mga tao ay hindi humuhupa. Ngunit sa likod ng lahat ng init at sigla, isang malaking lihim ang naghihintay na mabunyag. Isang maulap na hapon, muling naupo si Miguel sa gotohan ni Mang Carding. Mag-isa siyang dumating, may dalang maliit na kwaderno sa kanyang bag. Ang kainan ay puno pa rin. Ang pila ng mga mamimili ay humahaba hanggang sa harap ng terminal. Ang singaw ng sabaw ay umaakyat mula sa kusina, naghahalo sa hangin ang bango ng mga pampalasa. Sa mahabang mesa kung saan siya nakaupo, isang mainit na mangkok ng goto ang kararating lang, inilapag ng isang serbidor. Tinitigan ni Miguel ang mangkok bago hawakan ang kutsara.
Ang mga bola-bola ay perpektong bilog, ang sabaw ay malinaw ngunit mayaman sa aroma. Itinaas niya ang isang bola-bola gamit ang kutsara, hinipan ng marahan at dahan-dahang kinagat. Malinamnam, kengkoy at mainit gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya kumakain, kundi sinusubukan niyang damhin ang bawat hibla ng karne na bumubuo sa bola-bola. May isinulat siya sa kanyang maliit na kwaderno, tekstura ay kengkoy, pero masyadong magaspang ang hibla. Ang kulay sa loob ay mas maputla kumpara sa karaniwang bola-bolang baka. Sobrang tindi ng linamnam, nag-iiwan ng lasang mahirap ipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumunok. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mangkok. Ang alaala ng kanyang mga klase sa laboratorio ng pagkain ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Madalas niyang pag-aralan ang mga sample ng sariwang karneng baka sa ilalim ng mikroskopyo. Ang hibla ng karneng baka ay karaniwang pino, maayos ang pagkakaayos, at may kulay na mula rosas hanggang tingkad na pula. Ngunit ang nasa bibig niya ngayon ay iba ang pakiramdam. Para bang may halong hindi baka. Isinara ni Miguel ang kanyang kwaderno at sumandal sa upuang kahoy. Ang kanyang tingin ay napunta sa pinto ng bodega na nananatiling mahigpit na nakasara. Doon, sigurado siya, nakatago ang malaking lihim. Ngunit nag-aalangan ang kanyang puso. Kung totoo ngang hindi purong baka ang gotong ito, ibig sabihin ay matagal nang niloloko ang mga tao. Ang komunidad na labis na nagtitiwala, kasama na si Lola Elpidia na halos araw-araw kumakain dito, ay tiyak na masasaktan kapag nabunyag ang katotohanan. Isang panloob na tunggalian ang nagsimulang mabuo sa kanyang sarili. Naalala niya ang mukha ng kanyang inang may sakit, na madalas siyang paalalahanan na maging maingat sa kanyang kinakain. Naalala rin niya ang bili ng kanyang ama tungkol sa kahalagahan ng katapatan sa pagnenegosyo. Lahat ng iyon ay nag-udyok sa kanya na alamin ang katotohanan. Ngunit sa kabilang banda, alam din niya ang mga posibleng kahinatnan ng pagbubunyag ng lihim ng isang negosyanteng lubos na iginagalang. Pagkatapos kumain, umuwi si Miguel sa kanyang boarding house na may magkahalong damdamin. Nang gabing iyon, naupo siya sa kanyang mesa, binuksan ang kanyang mga aklat tungkol sa agham ng pagkain. Ikinumpara niya ang kanyang mga tala sa teoryang nakasulat sa libro. Habang tumatagal ang kanyang pagbabasa, lalo siyang nakukumbinsi na may malaking mali sa gotong iyon. Si Marco, ang kanyang kasama sa kwarto, ay pumasok na may dalang isang supot ng pritong pagkain. Nakita niya si Miguel na seryosong nakatitig sa libro. Anong meron, Migs? Nag-aaral ka ng ganitong oras? Bumuntong hininga si Miguel at mahinang sinabi, Tol, sa tingin ko, hindi purong baka ang goto ni Mang Carding. Natahimik sandali si Marco bago tumawa. Naku, masyado ka namang mapaghinala. Lahat naman ng kumakain doon, sarap na sarap. Kung hindi talaga baka iyon, matagal na sanang nabisto. Ngunit umiling si Miguel. Hindi ako basta-basta nagsasalita. Pinansin ko ang tekstura. Iba ang hibla. Pati ang lasa, kakaiba. Sobrang linamnam. Nagkibit balikat si Marco, hindi na sumagot pa, at naging abala sa kanyang pagkain. Lumalalim na ang gabi. Sa labas, nabawasan na ang ingay ng mga sasakyan. Paminsan-minsan na lang maririnig ang ugong ng motorsiklong dumadaan. Si Miguel ay nanatiling nakaupo, nag-iisip. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lumalaking pagtataka. Alam niya na kung hahayaan niya lang ito, ang tanong na iyon ay habang buhay na siyang guguluhin. Sa loob niya, may isang maliit na boses na nagsasabing, kailangang hanapin ang katotohanan. Marahil mahirap, marahil mapanganib. Pero kung mananahimik lang siya, para na rin niyang hinayaan ang maraming taong maloko. Isinara niya ang kanyang libro ng may determinasyon. Sa kanyang puso, nangako siya na balang araw ay mahahanap niya ang tiyak na sagot tungkol sa kung ano talaga ang nasa likod ng tanyag na gotong iyon. Kinabukasan sa unibersidad, mas tahimik si Miguel. Habang nagpapaliwanag ang propesor, ang kanyang isip ay lumilipad sa mangkok ng gotong kinain niya kahapon. Sa kantina, hinahalo lang niya ang kanyang kanin ng walang gana. Napansin ni Ana na nakaupo sa kanyang harapan ang pagbabagong iyon. Bakit, Migs? May sakit ka ba? Umiling si Miguel. Wala, may iniisip lang ako. Hindi niya masabi ang lahat sa kanyang mga kaibigan.
Alam niya na kung magsasalita siya ng walang sapat na ebidensya, maaari siyang mapagbintangang naninira. Ang kailangan niya ngayon ay isang paraan para mapatunayan ang kanyang hinala. Sa mga sumunod na araw, paminsan-minsan pa ring bumibisita si Miguel sa gotohan ni Mang Carding. Ngunit hindi na lang siya pumupunta para kumain. Dumarating siya na may mas matalas na paningin, nagmamasid sa bawat kilos, nakikinig sa mga usapan, at itinatala ang mga maliliit na bagay. Ang pinto ng bodega na laging nakakandado ay naging sentro na ng kanyang atensyon. Sigurado siya na sa likod ng pintong iyon naroroon ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Sa labas, ang mga taga-Maynila ay patuloy na masayang kumakain ng tanyag na goto. Si Lola Elpidia ay dumarating pa rin halos tuwing hapon, nakaupo at nakikipagkwentuhan sa ibang mga customer. Ang kanyang ngiti ay taos-puso, walang bahid ng anumang hinala. Samantalang sa puso ni Miguel, ang lihim ay lalong nagiging malinaw, humihingi na ito ng agarang pagbubunyag. Nang araw na iyon, matindi ang sikat ng araw sa Quezon City. Sa Universidad ng Pilipinas, ang mga estudyante ay abala sa paglabas-masok sa mga gusali ng kani-kanilang kolehiyo. Mabilis na naglakad si Miguel sa pasilyo patungo sa opisina ng kanyang propesor. Mula pa kagabi ay hindi na siya makatulog, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong tungkol sa goto ni Mang Carding. Habang sinusubukan niyang baliwalain, lalo lamang lumalakas ang kanyang kuryosidad. Sa huli, nagpasya siyang humingi ng payo sa taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang thesis advisor, si Propesora Elena Reyes. Si Propesora Reyes ay kilala bilang isang mahigpit, ngunit mapagmalasakit na guro. Nasa mga 50 anyos na siya, may salamin sa mata na laging nakasabit sa kanyang ilong, at matagal nang nagtuturo sa Departamento ng Food Technology. Iginagalang siya ng mga estudyante dahil sa kanyang malawak na kaalaman at karanasan. Pakiramdam ni Miguel, si Propesora Reyes lang ang makakapagbigay sa kanya ng gabay kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Pagkatapos kumatok, pumasok si Miguel na may seryosong mukha. Magandang umaga po, ma'am. Si Propesora Reyes, na abala sa pag-aayos ng mga papeles, ay nag-angat ng tingin at bahagyang ngumiti. Magandang umaga, Miguel. Anong problema? Mukhang balisa ka. Umupo si Miguel, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sa maingat na boses, nagsimula siyang magsalita, Ma'am, gusto ko po sanang magtanong tungkol sa isang bagay na napansin ko. Hindi po ito tungkol sa klase, kundi tungkol sa isang napakasikat na pagkain sa Maynila. Tumango si Propesora Reyes, sinenyasan siyang magpatuloy. Ikinuwento ni Miguel ang lahat ng kanyang karanasan, mula sa madalas niyang pagkain sa gotohan ni Mang Carding hanggang sa mga kakaibang napansin niya sa tekstura at lasa ng mga bola-bola. Ibinahagi rin niya ang mga kwentong narinig niya tungkol sa misteryosong supplier ng karne na dumarating tuwing gabi. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagkukwento, ngunit diretso ang kanyang tingin, nagpapakita ng kanyang kaseryosohan. Pagkatapos makinig ng mabuti, bumuntong hininga si Propesora Reyes. Miguel, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang pag-akusa sa isang tanyag na kainan ng walang malinaw na ebidensya ay mapanganib. Ituturing kang naninira ng mga tao. Lalo na kung ganyang kalaking negosyo ang pinag-uusapan, malawak ang maaaring maging epekto. Dahan-dahang tumango si Miguel. Naiintindihan ko po, ma'am. Pero hindi po mapakali ang kalooban ko. Ang mga natutunan ko sa inyo ang nagsasabi sa aking may mali. Ayoko pong maloko ang mga tao, lalo na ang mga labis na nagtitiwala sa kainang iyon. Tinitigan siya ng malalim ni Propesora Reyes. Kung seryoso ka talagang malaman, gawin mo sa tamang paraan. Huwag kang umasa sa pakiramdam lang. Kumuha ka ng sample ng bola-bola at isailalim mo sa pagsusuri sa laboratorio. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng siyentipikong ebidensya na mapapanagutan mo. Iyon ang pinakaligtas na paraan. Natahimik sandali si Miguel bago tumango ng may determinasyon. Sige po, ma'am. Susubukan ko pong gawin iyon. Idinagdag pa ni Propesora Reyes, tandaan mo, kailangang gawin ang lahat ng ito ng maingat. Huwag kang padalos-dalos. Kung aasa ka lang sa hinala, maaari mong mapahamak ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa isipan ni Miguel. Alam niya na ang susunod na hakbang ay hindi biro. Ngunit sa kabilang banda, lalo siyang naging determinado.
Pakiramdam niya ay mayroon siyang moral na responsibilidad na alamin ang katotohanan. Pagkalabas sa opisina, naglakad si Miguel patungo sa sunken garden ng unibersidad. Marahan ang ihip ng hangin, ngunit ang kanyang isip ay magulo pa rin. Iniisip niya ang pinakamahusay na paraan para kumuha ng sample nang hindi nagdudulot ng hinala. Siyempre, hindi siya maaaring humingi ng direkta kay Mang Carding. Ang tanging paraan ay bumili ng goto gaya ng dati, at lihim na itabi ito para sa pagsusuri. Nang hapong iyon, mabilis na umuwi si Miguel sa kanyang boarding house. Sa kwarto, binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang maliit na lalagyan na karaniwang ginagamit sa mga eksperimento. Hinugasan niya itong mabuti at inilagay sa kanyang bag. Mamayang gabi, babalik siya sa gotohan na may ibang layunin. Habang naghihintay, naupo siyang nag-iisip. Ang imahe ng kanyang ina ay lumitaw sa kanyang isipan. Kung totoo ngang hindi purong baka ang gotong iyon, nangangahulugan itong maraming tao ang naloloko. Hindi niya maaaring hayaan na magpatuloy iyon. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Miguel sa gotohan ni Mang Carding. Ang mga kalsada sa paligid ng terminal ay abala sa mga sasakyan at mga nagtitinda sa bangketa. Maliwanag ang ilaw ng gotohan. Mahaba pa rin ang pila. Mula sa labas, ang lahat ay mukhang normal na para bang walang anumang lihim sa loob. Ngunit sa puso ni Miguel, ang misyon ng gabing iyon ay napakabigat. Pumasok siya sa kainan, umorder ng isang mangkok gaya ng dati. Habang naghihintay, nagpanggap siyang abala sa kanyang cellphone. Nang dumating ang kanyang order, nagsimula siyang kumain tulad ng ibang customer. Ngunit, lihim niyang inilipat ang ilang piraso ng bola-bola sa maliit na lalagyan na kanyang inihanda. Mabilis ang kanyang kilos para walang makapansin. Pagkatapos, isinara niya ito ng mahigpit at ibinalik sa kanyang bag. Nang gabing iyon, kahit na mainit pa ang sabaw ng goto, hindi ito malasahan ni Miguel. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog, iniisip kung ano ang matutuklasan niya mula sa sample na ito. Alam niya na ang unang hakbang niya patungo sa katotohanan ay kasisimula pa lamang. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis sa gotohan ni Mang Carding, mabilis na naglakad si Miguel pauwi sa kanyang boarding house. Mahigpit niyang yakap ang kanyang maliit na bag na para bang naglalaman ito ng isang napakahalagang kayamanan. Maingat niyang inilagay ang lalagyan na may ilang piraso ng bola-bola. Hindi dapat matapon o masira. Bagamat isa lamang itong ordinaryong pagkain, para sa kanya, ito ang maaaring maging susi sa pagbubunyag ng isang malaking lihim. Sa maliit na kwarto, inilapag ni Miguel ang bag sa mesa. Ang ilaw ng fluorescent ay nagbibigay liwanag sa silid. Ang anino ng kanyang katawan ay malinaw na nakikita sa dingding. Umupo siya, huminga ng malalim at tinitigan ang lalagyan. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang takip. Agad na sumingaw ang kakaibang linamnam ng bola-bola na para bang nang aasar sa kanyang nag-aalalang isipan. Muli niyang isinara ang lalagyan. Hindi ngayong gabi, naisip niya. Kailangan gawin ang simpleng pagsusuri sa laboratorio ng unibersidad gamit ang tamang kagamitan. Nais niya ng isang resulta na mas mapagkakatiwalaan, kahit na ito ay paunang pagsusuri pa lamang. Kinaumagahan, mas maagang dumating si Miguel sa unibersidad. Tahimik pa ang gusali ng laboratorio. May ilang estudyante pa lamang na naghahanda para sa kanilang klase. Pumasok siya na may pahintulot mula sa lab assistant, ipinaliwanag na gagawa lang siya ng isang maliit na pagsasaliksik para sa pagsasanay. Mabuti na lang at walang masyadong naghinala. Sa kanyang lamesa, inihanda niya ang mga simpleng kagamitan, isang maliit na steril na kutsilyo, mikroskopyo, solusyon para sa pagsusuri ng protina, at ilang sample ng karneng baka na karaniwang ginagamit sa klase bilang panukat. Nagsuot siya ng guwantes, binuksan ang lalagyan, at kinuha ang isang piraso ng bola-bola. Una, dahan-dahan niyang hinati ito. Ang loob ay maputla at may magaspang na hibla na hindi katulad ng sa karneng baka. Tinitigan niya ito ng matagal at isinulat sa kanyang kwaderno. Kulay ay mas maputla, hibla ay hindi pare-pareho, tekstura ay masyadong kenkoy. Pagkatapos, nagsagawa siya ng simpleng pagsusuri gamit ang solusyon para matukoy ang protina. Ang sample ng purong karneng baka ay nagbigay ng inaasahan niyang resulta, isang partikular na reaksyon ng kulay ayon sa teorya. Ngunit nang subukan ang sample ng bola-bola, iba ang naging resulta.
Mayroong hindi pagkakatugma na nagpakunot sa noo ni Miguel. Inulit niya ang proseso ng ilang beses para matiyak na pareho ang resulta. Ang bola-bola ay naglalaman ng protina mula sa hayop, ngunit ang pattern nito ay hindi eksaktong katulad ng sa purong karning baka. Mayroong kakaiba na para bang maihalong ibang sangkap. Tumingin si Miguel sa lente ng mikroskopyo. Ang mga hibla ng karne ay mas makapal, magaspang at hindi pantay-pantay. Mahina siyang bumulong, hindi ito purong baka. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pagtataka ay nahaluan ng kaba. Sa kanyang talaan, isinulat niya, posibleng maihalo itong ibang karne. Hindi manok, hindi kambing, hindi isda. Iba ang tekstura at amoy. Hindi pa malinaw pero tiyak na hindi purong baka. Pagkatapos, maingat niyang nilinis ang lahat ng kagamitan. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang bakas na kahina-hinala. Ang lalagyan na may natirang bola-bola ay muli niyang isinara at inuwi. Ang kanyang mga tala ay inilagay niya sa isang maliit na kwaderno at itinago sa drawer ng kanyang mesa. Nang gabing iyon, naupo si Miguel na nag-iisip. Binuksan niyang muli ang kanyang mga tala, binasang muli ang resulta ng simpleng pagsusuri. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nababalisa. Kung totoo nga ang maihalong ibang karne, libu-libong tao na ang kumain ng isang bagay na hindi nila alam. Tumingin siya sa larawan ng kanyang ina na nakasabit sa dingding. Ang maputlang mukha nito ay tila nangungusap sa kanya, huwag mong hayaang maloko ang ibang tao sa kanilang kinakain. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, nagpatibay sa kanyang determinasyon. Ngunit, alam din ni Miguel na ang isang simpleng pagsusuri ay hindi sapat para maging matibay na ebidensya. Kailangan niya ng mas malalim na pananaliksik, marahil ay tulong mula sa kanyang propesor at isang opisyal na laboratorio. Ngunit nangangahulugan iyon na kailangan niyang gumawa ng mas matapang na hakbang. Kailangan niyang makakuha ng mas malinaw na sample, marahil ay direkta mula sa kusina o bodega ng kainan. Sa labas, dahan-dahang umulan, binabasa ang mga kalsada ng Maynila. Ang tunog ng mga patak ay parang mga pintig ng kaba sa puso ni Miguel. Alam niya na ang tatahakin niyang landas ay hindi magiging madali, ngunit alam din niya na ang katotohanan ay hindi dapat manatiling nakatago. Isinara ni Miguel ang kanyang kwaderno at humiga sa kanyang manipis na kutson. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, nakatitig sa kisam. Sa kanyang isipan, iisang pangungusap ang paulit-ulit, kailangan kong mahanap ang katotohanan. Sabado ng hapon, medyo abala ang mga kalsada sa Cubao. Ang hangin ay may dalang amoy ng ambon na kararating lang, na nagbibigay ng maalinsangang ngunit malamig na pakiramdam. Lumabas si Miguel sa kanyang boarding house na may seryosong mukha. Sa kanyang isipan, mayroon na siyang malinaw na balak. Ayaw na niyang itago ang kanyang hinala ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, nais niyang iparanas sa kanyang mga kaibigan ang kanyang nararamdaman. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Marco. Halika, samahan mo akong kumain ng goto sa gotohan ni Mang Carding. Si Marco, na nakahiga, ay tamad na sumulyap. Hindi ka ba nagsasawa, Migs? Halos linggo-linggo ka nang nandoon. Ngunit bahagyang umiti si Miguel. Kaya nga. Niyaya rin nila si Ana na nagkataong abala sa paggawa ng isang proyekto sa kanyang laptop. Nag-atubili si Ana sa simula, ngunit sumama na rin dahil sa pagtataka. Silang tatlo ay naglakad patungo sa kainan na hindi nawawala ng tao. Ang ilaw ng gotohan ay maliwanag na. Kahit hindi pa tuluyang madilim, mahaba pa rin ang pila. Ang ingay ng mga customer ay humahalo sa tunog ng mga kutsara at mangkok. Ang bango ng sabaw ay kumakalat, madaling magutom ang sinuman. Sa wakas ay nakahanap sila ng upuan sa mesang kahoy malapit sa bintana. Lumapit ang isang serbidor. Umorder sila ng tig-isang mangkok ng goto. Hindi nagtagal, 3 mainit na mangkok ang inihain sa kanila. Ang malinaw na sabaw ay umuusok, ang mga bola-bola ay maayos na bilog, at ang mga binudbod na sinangag na bawang sa ibabaw ay nakakatakam. Agad na kinuha ni Marco ang kutsara, hinipan at humigop ng sabaw. It said, ang sarap talaga. Gaya ng dati, tamang-tama ang linamnam. Tumango lang si Miguel at tiningnan si Ana. Subukan mo. Ano sa tingin mo? Kumuha si Ana ng isang bola-bola, kinagat ng marahan. Sa simula, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kasiyahan,
ngunit pagkatapos ay kumunot ang kanyang noo. Ewan ko, pero parang may kakaibang lasa sa dulo ng dila ko. Sobrang tindi ng linamnam, medyo nakakaumay. Lumapit si Miguel. Nararamdaman mo rin? Tumango si Ana at tiningnan ang bola-bola sa kanyang kutsara. Hindi eksaktong lasang purong baka na karaniwan kong kinakain. May pagkakaiba. Si Marco, na kanina pa kumakain, ay biglang huminto. Kung iisipin, nga no. Medyo masyadong kengkoy ang tekstura. Iba sa bola-bolang baka sa ibang lugar. Karaniwan, mas malambot. Bahagyang humiti si Miguel. Kahit na kumakabog ang kanyang puso, hindi siya nagkamali. Ang hinala na matagal na niyang itinatago ay nararamdaman din pala ng iba. Hindi na siya nag-iisa. Silang tatlo ay kumain na may ibang pakiramdam. Si Marco na karaniwang relax ay naging mapagmasid na rin. Si Ana ay paminsan-minsang tumitingin kay Miguel ng may pagtataka. Migs, bakit ka ba talaga naghihinala sa gotong ito? Tiningnan ni Miguel ang kanyang mangkok bago sumagot, ilang beses ko nang sinubukan sa lab. Iba ang resulta sa purong karning baka. Sigurado akong may halo ito. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Seryoso ka? Kung totoo yan, malaking problema to. Ngunit mabilis na sumingit si Marco. Huwag muna tayong magbintang. Hindi pa natin sigurado. Baka naman dahil lang sa paraan ng pagluto, kaya iba ang tekstura. Tumango si Miguel. Kaya nga hindi ko pa sinasabi sa iba. Pero hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata. Kung totoo ngang may halong hindi dapat, ibig sabihin libu-libong tao na ang kumakain nang hindi alam kung ano ang kinakain nila. Ang usapan ay naging mahina, na para bang takot silang marinig ng iba. Sa paligid, ang mga customer ay masaya pa rin kumakain, nagtatawanan, at nag-enjoy sa goto ng walang anumang hinala. Si Lola Elpidia ay nakaupo pa sa harap, kumakain ng goto habang nakangiti. Ang tanawing iyon ay lalong nagpabigat sa puso ni Miguel. Ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng mga tao, ngunit ang katotohanan ay hindi dapat manatiling nakatago. Pagkatapos kumain, lumabas sila sa kainan na may seryosong mga mukha. Muling umambon na nagpabasa sa mga kalsada na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Naglakad sila ng magkakatabi, walang gaanong imikan. Sa isipan ng bawat isa, nananatili ang lasa ng gotong kinain nila na may kakaibang pakiramdam na hindi maaaring baliwalain. Pagdating sa boarding house, binuksan ni Miguel ang kanyang kwaderno. Isinulat niya ang karanasan ng hapong iyon, naramdaman din ni Marco at Ana ang kakaibang lasa. Sobrang linamnam, ibang tekstura. Isinara niya ang kwaderno na may magkahalong damdamin. Sa labas, lumakas ang ulan. Tumingin si Miguel sa bintana, pinapanood ang mga patak ng tubig na dumadaloy sa salamin. Sa kanyang puso, bumulong siya, hindi na ako pwedeng umatras. Kailangang hanapin ang katotohanan, kahit na mas maging mapanganib pa ito. Nang gabing iyon, muling naupo si Miguel sa upuang kahoy ng gotohan ni Mang Carding. Ang hangin sa Cubao ay maalinsangan matapos ang ulan ng hapon. Ang ilaw ng gotohan ay nagbibigay liwanag sa kalsada sa harap ng terminal na nagpapatingkad sa abalang kapaligiran. Bagamat lampas na ng 8:00 ng gabi, patuloy pa rin ang pagdating ng mga customer. Ang ilan ay kasama ang kanilang pamilya, habang ang iba ay humihinto sandali bago magpatuloy sa kanilang biyahe. Nagpanggap si Miguel na abala sa kanyang cellphone, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakabantay sa likurang bahagi ng kainan. Ang maliit na pinto ng bodega na gawa sa kulay abong bakal ay laging mahigpit na nakakandado. Walang sinumang customer ang nakapansin dito dahil abala ang lahat sa pagkain. Ngunit para kay Miguel, ang pintong iyon ay isang malaking misteryo na naghihintay na malutas. Noong nakaraang hapon, nakipag-usap na siya kina Marco at Ana. Pareho nilang inamin ang kakaibang lasa ng goto. Bagamat hindi pa sila handang gumawa ng konklusyon, alam ni Miguel na kung gusto niyang makahanap ng matibay na ebidensya, kailangan niyang pagmasdan ang bawat kilos sa kainan. Dahan-dahan, humigop siya ng sabaw habang patuloy na pinatalas ang kanyang tingin sa direksyon ng kusina. Mula sa siwang ng plastik na kortina na naghihiwalay sa kainan at kusina, nakita niya si Mang Carding na pabalik-balik. Ang kanyang mukha ay nananatiling palakaibigan habang nagsisilbi sa mga customer. Ngunit may isang sandali na nagpatigil kay Miguel.
Isang di kilalang lalaki ang lumitaw mula sa labas na may dalang malaking puting sako. Mabilis na pumasok ang lalaki sa likod ng kainan nang hindi dumadaan sa pangunahing pinto. Kinurap ni Miguel ang kanyang mga mata para tiyakin ang nakita. Tama! Ang sako ay direktang dinala sa maliit na pinto ng bodega na laging nakakandado. Sinalubong ni Mang Carding ang lalaki na may seryosong mukha at kinuha ang susi mula sa kanyang bulsa. Binuksan ang pinto ng bodega, itinulak ang sako papasok, at muling isinara at ikinandado. Lahat ay nangyari ng mabilis na para bang sanay na itong gawin. Kumabog ng malakas ang puso ni Miguel. Lihim niyang itinala sa kanyang kwaderno, puting sako, umasok sa bodega, hindi galing sa palengke. Dala ng di kilalang lalaki. Walang nakapansin, ako lang. Pagkatapos noon, bumalik sa normal ang takbo ng kainan. Puno pa rin ang mga customer. Ang tunog ng mga kutsara at mangkok ay nag-uumpugan. Ang bango ng sinangag na bawang ay kumakalat. Walang sinuman ang nakapansin sa nangyari maliban kay Miguel. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at ipinagpatuloy ang pagkain, bagamat wala na itong lasa. Sa kanyang isipan, iisang tanong ang umiikot, ano ang laman ng sakong iyon? Kung tunay na karning baka, bakit kailangang dumating sa gabi? Bakit sa likod ipinasok at sa nakakandadong bodega itinago? Pag-uwi niya, nagsisimula ng tumahimik ang mga kalsada ng Cubao. Ang mga ilaw ng poste ay kumikinang sa basang aspalto. Mabilis na naglakad si Miguel, ang kanyang isip ay puno pa rin ng imahe ng puting sako. Sa kanyang boarding house, itinala niya ang lahat ng kanyang napansin. Ang kanyang kwaderno ay lalo nang humahaba, puno ng maliliit na detalye na kanyang nakolekta sa bawat pagbisita niya sa gotohan. Nakita ni Marco na seryosong nagsusulat si Miguel. Mukhang lalo kang nakukumbinsi, Migs. Pero mag-ingat ka, baka masyado kang malunod dyan. Mapanganib kapag nagkamali ka. Tiningnan ni Miguel ang kanyang kaibigan na may mga matang puno ng determinasyon. Alam ko, tol. Pero habang tumatagal, lalong lumilinaw na may mali. Hindi ko pwedeng manahimik na lang. Nang gabing iyon, nakahiga si Miguel sa kanyang kama na dilat ang mga mata. Muling umambon, tumutulo sa yero ng kanilang bubong na may mabagal na ritmo. Tinitigan niya ang kisame habang bumubulong sa kanyang sarili. Kung gusto kong malaman ang katotohanan, kailangan kong makapasok sa bodegang iyon sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, ang hangin sa Cubao ay maalinsangan. Ang orasan sa dingding ng kanyang kwarto ay nagpapakita ng 11:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin makatulog si Miguel. Ang imahe ng pinto ng bodega ni Mang Carding ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Para bang may isang maliit na boses na bumubulong, kung gusto mong malaman ang katotohanan, ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang boarding house, may dalang maliit na flashlight na karaniwang ginagamit sa mga eksperimento. Ang mga kalsada patungo sa terminal ay nagsisimula ng tumahimik. May ilang tricycle na lang na nakaistambay. Ang dilaw na ilaw ng mga poste ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa basang aspalto. Tumayo sandali si Miguel sa kabilang kalsada, pinagmamasdan ang gotohan mula sa malayo. Ang pinto sa harap ay sarado na, tanging ang bahagi ng kusina ang may mahinang ilaw. Mula sa siwang ng bintana, maririnig ang mahinang ugong ng isang gilingan. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa si Mang Carding. Lumingon siya at dumaan sa isang makipot na eskinita sa gilid ng kainan. Madilim ang eskinita, tanging ang kaunting liwanag mula sa mga bahay ang nagbibigay ilaw. Mula roon, nakarating siya sa likuran ng kainan. Ang maliit na bodega ay nakatayo sa sulok na may kulay abong pintong bakal na mahigpit na nakakandado. Lumapit si Miguel, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Sinubukan niya ang hawakan ng pinto. Laking gulat niya, hindi ito nakakandado gaya ng dati. Marahil ay naging pabaya si Mang Carding. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto hanggang sa bahagyang bumukas. Isang malansang amoy ang sumalubong sa kanya, tumusok sa kanyang ilong. Gamit ang maliit na flashlight, sinilip niya ang loob. May mga hilera ng estanting kahoy na puno ng mga puting sako. Mayroon ding isang malaking freezer sa sulok na may mahinang ugong. Pumasok si Miguel, isinara ang pinto sa likod niya. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang isa sa mga sako. Pagbukas nito, nanlaki ang kanyang mga mata.
Ang laman ay mga piraso ng karne na may kulay maputla at kayumanggi. Hindi matingkad na pula tulad ng karning baka. Ang tekstura ay magaspang at ang hibla ay hindi maayos. Ang amoy na lumabas ay matapang na nagpaduwal sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang litrato bilang ebidensya. Pagkatapos, naglakas loob siyang buksan ng bahagya ang takip ng freezer. Isang malamig na hangin na may halong malansang amoy ang sumingaw. Sa loob, may mga mas malalaking piraso ng karne, nakabalot sa malinaw na plastik na walang tatak. Muling isinara ni Miguel ang freezer na nanginginig ang mga kamay. Alam niyang hindi ordinaryo ang kanyang nakikita. Ngunit bago pa siya makalabas, bigla siyang nakarinig ng mga yabag mula sa kusina. Ang kanyang puso ay halos lumundag. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at yumuko sa likod ng mga sako. Umigik ang pinto ng bodega. Pumasok ang liwanag mula sa kusina, nagbibigay ilaw sa isang bahagi ng silid. Isang malaking anino ang tumayo sa may pinto. Ang malaking boses ni Mang Carding ay malinaw na narinig. "Sinong nandyan?" Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Pumasok si Mang Carding, tiningnan ang paligid. Sinuri niya ang isang sako, pagkatapos ay ang isa pa, na para bang may hinahanap. Biglang may isang daga na tumakbo mula sa pagitan ng mga sako malapit kay Miguel. Bahagyang gumalaw ang sako na nagdulot ng isang maliit na ingay. Agad na lumingon si Mang Carding. "Sino yan?" Tumaas ang kanyang boses. Nagpanik si Miguel. Nang walang pag-iisip, tumalon siya mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo patungo sa pinto ng bodega. Nagulat si Mang Carding, ngunit agad siyang hinabol. "Hinto! Sino ka?" sigaw niya. Naging magulo ang lahat. Nakalabas si Miguel sa bodega. Malakas na sumara ang pintong bakal sa likod niya. Tumakbo siya ng buong lakas, dumaan sa likuran patungo sa makipot na eskinita. Umihingal siya, nanginginig ang kanyang mga binti. Mula sa likod, naririnig niya ang malalaking yabag at galit na sigaw ni Mang Carding. Ngunit, pumanig pa rin sa kanya ang swerte. Dahil sa kanyang mas magaan na katawan, mabilis niyang nalundag ang isang maliit na bakod na kawayan. Tumakbo siya sa madilim na eskinita hanggang sa makarating sa pangunahing kalsada. May ilang tricycle pa na naghihintay ng pasahero. Nagmamadali siyang sumakay sa isa at sinabihan ang driver na umalis agad. Sa tricycle na tumatakbo, lumingon si Miguel. Nakikita pa niya ang anino ni Mang Carding na nakatayo sa dulo ng eskinita, tinitingnan siya na may mukhang puno ng galit. Yakap-yakap ni Miguel ang kanyang bag, tinitiyak na ligtas ang kanyang cellphone na may mga litrato. Kahit na muntik na siyang mapahamak, nagtagumpay siyang makakuha ng unang ebidensya. Nang gabing iyon sa kanyang kwarto, naupo si Miguel na pagod ang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Binuksan niya ang gallery ng kanyang cellphone, tinitingnan ang mga litrato ng misteryosong karne sa mga sako. Humihingal pa rin siya, ngunit mahina siyang bumulong, "Nagawa ko." Ngunit alam din niya na nagsisimula pa lang ang panganib. Tiyak na alam na ni Mang Carding na may nangahas na sumilip sa kanyang lihim, at sa lalong madaling panahon, hahanap niya kung sino ang salarin. Kinaumagahan, matapos ang insidente sa bodega, maputla pa rin ang mukha ni Miguel. Halos hindi siya nakatulog buong gabi, laging naaalala ang mga sandaling muntik na siyang mahuli ni Mang Carding. Ang mga litrato sa kanyang cellphone ang tanging dahilan kung bakit nananatili siyang matatag. Ang ebidensyang iyon ay napakahalaga para baliwalain. Ngunit alam niya na hindi sapat ang mga litrato lamang. Kung gusto niyang patunayan ito sa paraang siyentipiko, kailangan niyang magdala ng tunay na sample ng karne. Nang tanghaling iyon, nakipagkita siya kay Propesora Reyes sa opisina nito. Dahan-dahan niyang ipinakita ang mga litrato mula sa kanyang pagsisiyasat. Tinitigan ni Propesora Reyes ang screen ng cellphone ng matagal, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Malinaw na hindi ito karneng baka, Miguel. Pero hindi sapat ang mga litrato para makasiguro. Kailangan mo ng tunay na sample." Tumango si Miguel. Kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib, alam niyang nangangahulugan iyon na kailangan niyang bumalik sa pinakapanganib na lugar, ang maliit na bodega sa likod ng gotohan. At sa pagkakataong ito, sigurado siyang mas nag-iingat na si Mang Carding.
Nang gabing iyon, maingat na naghanda si Miguel. Inihanda niya ang isang steril na lalagyan mula sa laboratorio, isang peres ng plastic na guwantes, at isang maliit na flashlight. Nagdala rin siya ng isang maliit na alambre na maaaring gamitin para buksan ang kandado. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na bag na madaling dalhin. Bandang 11:00 ng gabi, lumabas siya ng kanyang boarding house. Nagsisimula ng tumahimik ang mga kalsada. Paminsan-minsan na lang maririnig ang ugong ng motorsiklo. Mabilis na naglakad si Miguel patungo sa terminal, tinahak ang parehong daan tulad ng nakaraang gabi. Mula sa malayo, nakita na niya ang gotohan. Ang pinto sa harap ay mahigpit na nakasara. Tanging ang mahinang ilaw mula sa kusina ang nakabukas. Ngunit, sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa upuan sa harap ng kainan, may isang di kilalang lalaki na nakaupo at naninigarilyo. Ang kanyang mga mata ay matalas, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kaliwat kanan. Agad na yumuko si Miguel, nagpanggap na naglalakad ng normal, dumaan sa gilid na eskinita. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tama ang hinala ko, nagbabantay na sila, bulong niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa makipot na eskinita at nakarating sa likuran ng kainan. Ang ugong ng gilingan ay maririnig mula sa kusina, sapat na malakas para takpan ang maliliit na ingay. Lumuhod siya malapit sa bodega. Tama nga, sa pagkakataong ito, nakakandado na ang pinto ng isang mas malaking kandado. Inilabas ni Miguel ang alambre mula sa kanyang bag, sinubukang buksan ang kandado. Nanginginig ang kanyang mga kamay, malamig na pawis ang dumadaloy kahit na malamig ang gabi. Ang bawat kaskas ng alambre ay malinaw sa kanyang pandinig, ngunit ang ingay ng gilingan sa kusina ang naging kaligtasan niya. Ilang minuto na parang oras ang lumipas bago niya narinig ang isang tiklik. Bukas na ang kandado. Mabilis niyang hinila ang pinto at pumasok sa bodega. Agad na sumalubong ang mas matapang na amoy. Ang mga sako ay nakatambak pa rin. Ang freezer ay may mahinang ugong. Binuksan niya ang flashlight at isinuot ang guwantes. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang sako. Ang laman ay mga piraso ng maputlang karne. Katulad ng nakita niya kahapon. Pumutol siya ng isang maliit na piraso, inilagay sa steril na lalagyan. Pagkatapos ay binuksan niya ng bahagya ang freezer, kumuha ng isa pang mas malaking piraso, at inilagay sa pangalawang lalagyan. Kakasara pa lang niya ng lalagyan nang biglang may narinig siyang mga yabag mula sa labas. Sa pagkakataong ito, higit sa isang tao. Ang boses ng lalaking naninigarilyo kanina ay malinaw na narinig. "Boss, parang may aninong pumasok sa likod kanina. Baka bumalik na naman siya." Nanigas si Miguel. Nasa bulsa na niya ang lalagyan. Ngunit kung mahuhuli siya ngayon, tapos na ang lahat. Ang malaking boses ni Mang Carding ay puno ng galit. Kung bumalik na siya, ngayong gabi, hindi na siya makakalabas. Ang mga sandali ay parang napakabagal. Mula sa likod ng mga sako, narinig ni Miguel ang nagsimulang kalampagin ang pinto ng bodega. May sumusubok buksan ang kandado. Ngunit dahil nabuksan na niya ito, agad na bumukas ng maluwag ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa labas. "Alam kong nandito ka," sigaw ni Mang Carding. "Lumabas ka bago pa kita kaladkarin." Lalo pang yumuko si Miguel, ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig na pader ng bodega. Ang kanyang puso ay halos sumabog. Alam niyang ang tanging labasan ay nasa harapan kung saan nakatayo ang mga lalaki. Sa kanyang isipan, iisa lang ang pagpipilian, humanap ng ibang paraan o tuluyang matrap dito. Tumakbo si Miguel ng buong bilis, dumaan sa makipot na eskinita. Humihingal siya, malamig na pawis ang tumutulo kahit malamig ang gabi sa Cubao. Sa bulsa ng kanyang jacket, mahigpit niyang hawak ang maliit na lalagyan na may sample ng karne. Para bang iyon na ang kanyang buhay. Mula sa likod, naririnig pa rin ang mga sigaw at yabag, ngunit pinanigan siya ng swerte at nakalabas siya sa pangunahing kalsada. Mabilis siyang kumaway para pahintuin ang isang tricycle. "Kuya, bilisan mo," pakiusap niya. Hindi na nagtanong ang driver at mabilis na umalis. Mula sa maliit na salamin, nakita pa ni Miguel ang dalawang lalaki na nakatayo sa dulo ng eskinita, mukhang inis dahil hindi siya nahabol. Pagdating sa boarding house, nanginginig ang kanyang katawan sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa determinasyon. Hinubad niya ang kanyang jacket, tinitiyak na ligtas ang lalagyan.
Dalawang magkaibang piraso ng karne ang nasa kanyang kamay ngayon. Isa mula sa sako, isa mula sa freezer. Kinaumagahan, mas maagang dumating si Miguel sa unibersidad. Dala-dala niya ang lalagyan na parang isang napakahalagang bagay. Sa maliit na laboratorio ng kolehiyo, naghihintay na si Propesora Reyes. Nang makita niyang dumating si Miguel na may tensyon sa mukha, agad siyang tumayo. Nagawa mo talagang dalhin? Tumango si Miguel at inilagay ang lalagyan sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ito. Agad na kumalat ang malansang amoy na nagpatahimik sa silid. Tinitigan ni Propesora Reyes ang mga piraso ng karne ng matagal at bumuntong hininga. Malinaw na hindi ito sariwang baka, pero kailangan nating tiyakin sa pagsusuri. Nagsimula silang maghanda ng mga kagamitan. Nagsuot si Miguel ng guwantes. Inihanda ni Propesora Reyes ang mga solusyon at mikroskopyo. Maingat silang nagtrabaho, itinatala ang bawat hakbang. Ginamit nila ang sample ng purong karneng baka bilang panukat. Ang paunang resulta ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ang pattern ng protina mula sa sample ay malayo sa baka. Ang hibla ng kalamnan ay magaspang, ang kulay ay maputla at hindi natural, at ang distribusyon ng taba ay hindi tugma sa katangian ng baka. Umayos ng upo si Propesora Reyes, seryoso ang mukha. Hindi ito baka, Miguel. Walang katangian ng baka rito. Napalunok si Miguel, dumaloy ang kaba sa kanyang dugo. So tama po ang hinala ko. Ngunit mabilis na idinagdag ni Propesora Reyes, pero hindi pa tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ang simpleng pagsusuri sa unibersidad ay hindi sapat para maging legal na ebidensya. Kailangan natin ng opisyal na laboratorio ng lungsod na may testing. Iyon lang ang makakapagtiyak kung anong uri ito ng karne. Tumango si Miguel. Kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib, alam niyang mahaba pa ang lalakbayin, ngunit isang mahalagang hakbang ang kanyang nalampasan. Nagtagumpay siyang magdala ng tunay na ebidensya. Nang hapong iyon, dinala nila ang sample sa laboratorio ng pamahalaang lungsod. Mahaba ang proseso, ngunit dahil sa pangalan ni Propesora Reyes, bilang isang senior na propesor, nakakuha sila ng pahintulot. Ang sample ay sinuri gamit ang FFA barcoding, isang paraan na kayang matukoy ang pinagmula ng karne. Ang mga araw ng paghihintay ay parang napakatagal para kay Miguel. Hirap siyang matulog. Ang kanyang isip ay laging puno ng mga pinakamasamang posibilidad. Paano kung totoo ngang hindi baka ang karne? Ano ang magiging reaksyon ng mga tao? Paano na ang mga taong ilang taon nang nagtitiwala sa gutong iyon? Sa wakas, sa ikatlong araw, lumabas ang resulta. Isang analyst ng laboratorio ang nag-abot ng isang folder na may seryosong mukha. Sinuri ko po ng mabuti. Malinaw ang resulta. Ang karne pong ito ay walang anumang bahid ng baka. Natigilan si Miguel. Walang baka. Tumango ang analyst. Ang komposisyon nito ay halos nagmumula sa karneng baboy at iba pang halong karne na hindi malinaw ang pinagmulan. Biglang tumahimik ang silid. Tinakpan ni Miguel ang kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Yumuko si Propesora Reyes, malungkot ang mukha. Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa kanilang inaasahan. Mahinang sinabi ni Propesora Reyes, kung kakalat ang balitang ito, tiyak na magugulo ang Maynila. Ang kainang iyon ay hindi lang sikat, kundi isang karangalan na rin ng mga residente. Kinuyom ni Miguel ang kanyang mga kamay. Hindi lang po ito tungkol sa reputasyon, ma'am. Tungkol ito sa katapatan, sa kalusugan ng maraming tao. Karapatan nilang malaman kung ano ang kanilang kinakain. Ngunit seryoso siyang tiningnan ni Propesora Reyes. Kailangan mong mag-ingat, Miguel. Tiyak na hindi mananahimik si Mang Carding. Kung lalabas ang impormasyong ito, ikaw ang una niyang pupuntiryahin. Huminga ng malalim si Miguel. Alam niyang malaki ang nakataya, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Ano man ang panganib, kailangang mabunyag ang katotohanan. Mula nang lumabas ang opisyal na resulta ng laboratorio, hindi na naging payapa ang buhay ni Miguel. Umuwi siya sa kanyang boarding house na may mabigat na kalooban, dala ang folder na naglalaman ng mga papel na kayang yumanig sa buong Maynila. Ang katotohanan na ang goto ni Mang Carding ay walang anumang bakas ng baka, kundi halo ng karneng baboy at iba pang sangkap, ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan.
Ngunit habang lumalaki ang katotohanang hawak niya, lumalaki rin ang panganib na nakaamba sa kanya. Kinaumagahan, habang papasok si Miguel sa unibersidad, napansin niya ang dalawang di kilalang lalaki na nakatayo sa dulo ng kalye malapit sa kanyang boarding house. Maayos ang kanilang pananamit na para bang ordinaryong tao lang, ngunit matalas ang kanilang mga tingin. Paminsan-minsan ay sumusulyap sila sa direksyon ng kanyang tinutuluyan habang nag-uusap ng mahina. Si Marco, na unang nakakita, ay agad na hinila ang braso ni Miguel. Migs, huwag ka munang lumabas. Kanina pa sila nagmamasid dito. Sumilip si Miguel sa kortina. Kumabog ang kanyang puso. Sigurado siyang hindi sila ordinaryong tao. Ilang oras ang lumipas, dumating ang isa pa nilang kaibigan, si Dan, na nagmamadali. Maputla ang kanyang mukha, humihingal. Miguel, kaninang umaga, may nakita akong dalawang lalaki na nagtatanong sa palengke. Hinahanap nila ang isang boarder na kamukha mo. Sabi nila, matagal na raw kaibigan, pero kahina-hinala ang paraan nila ng pagsasalita. Natahimik si Miguel. Alam niyang nagsimula ng maghinala si Mang Carding. Kagabi, muntik na siyang mahuli sa bodega, at ngayon, nagsisimula ng maghanap ang mga tauhan nito. Nang hapong iyon, naglakas loob siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang sa labas ng lungsod. Ang simpleng bahay na may pader na kalahating semento ay laging nagpapagaan ng kanyang loob. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Agad siyang tiningnan ng kanyang ama, si Mang Romy, na may pag-aalala. Bakit ganyan ang mukha mo, anak? Nag-atubili si Miguel sandali bago tuluyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagsisiyasat, mula sa mga litrato, sample ng karne, hanggang sa resulta ng laboratorio. Ang kanyang ina, si Aling Marna, ay mahinang umubo habang tinatakpan ang bibig. Maputla ang kanyang mukha. Anak, hindi ba mapanganib na nakikialam ka sa ganyang bagay? Nag-isip ng matagal si Mang Romy at mahinang nagsalita, Anak, ipinagmamalaki kita dahil matapang mong ipinaglalaban ang katotohanan. Pero kailangan mong mag-ingat. Ang taong nanganganib na masira ang negosyo ay hindi mananahimik. Yumuko si Miguel. Alam niyang tama ang kanyang ama, ngunit naaalala rin niya ang bili nito mula pa noong bata siya. Huwag kang magsisinungaling sa pagnenegosyo. Ang alaalang iyon ang lalong nagpatibay sa kanyang desisyon na hindi umatras. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain kasama ang pamilya, naupo si Miguel sa beranda. Ang tunog ng mga kuliglig ay maririnig mula sa hardin. Isang maliit na gasera ang nagbibigay ng mahinang liwanag sa mesa. Tumingin siya sa langit, ang mga bituin ay kumikislap. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang tensyon at determinasyon. Nag-text si Marco. Migs, narinig ko na paikot-ikot pa rin ang mga lalaking iyon malapit sa boarding house. Malinaw na ikaw ang hinahanap. Mag-ingat ka kung babalik ka. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kanyang cellphone. Alam niyang limitado na ang kanyang oras. Kung patuloy siyang magtatago, muling matatabunan ang lihim. Ngunit kung susulong siya, maaaring mapahamak ang kanyang buhay. Si Propesora Reyes, na nalaman ang balita, ay tumawag din kay Miguel ng gabing iyon. Ang kanyang boses ay maihalong pag-aalala. Miguel, hindi ka na pwedeng kumilos ng mag-isa. Mayroon na tayong ebidensya, pero huwag mong basta-bastang ikakalat bago ang tamang panahon. Kung hindi ka mag-iingat, mapapahamak ka. Tinitigan ni Miguel ang folder na nasa kanyang kandungan. Ang mga papel ay parang napakabigat, hindi dahil sa timbang nito, kundi dahil sa malaking responsibilidad na kaakibat nito. Alam niyang karapatan ng mga taga-Maynila na malaman kung ano talaga ang kanilang kinakain. Ngunit para maibunyag ito, kailangan niyang harapin ang panganib na lalong nagiging totoo. Habang lumalalim ang gabi, muli niyang naalala ang mukha ni Lola Elpidia. Ang matandang babae na halos tuwing hapon ay kumakain ng goto sa kainang iyon. Ang kanyang ngiti ay taos puso, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Mas hinigpitan ni Miguel ang hawak sa folder. Sa kanyang puso, bumulong siya, para sa mga taong tulad ni Lola Elpidia, kailangan kong magpatuloy. Nang araw na iyon, maliwanag ang sikat ng araw sa Maynila, ngunit mabigat ang kalooban ni Miguel. Mula nang lumabas ang resulta ng laboratorio, patuloy siyang nag-iisip ng pinakamahusay na paraan para ibunyag ang katotohanan.
Ang pagtatago ay lalo lang siyang inilalagay sa panganib, habang ang basta-bastang pagkakalat ng balita ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kailangan niya ng tamang pagkakataon, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tagalungsod para hindi mapigilan ang boses ng katotohanan. Dumating ang pagkakataong iyon nang ianunsyo ang isang taunang food festival. Gaganapin ito ng malakihan sa liwasang Bonifacio. Dose-dose ng mga tindahan ng pagkain, mula goto, sate, at iba pang tradisyonal na pagkain, ang lalahok. Inaasahan ding darating ang mga opisyal ng lungsod. At syempre, ang gotohan ni Mang Carding ang isa sa mga pangunahing bituin ng pagdiriwang. Nang mabasa ni Miguel ang anunsyo sa isang malaking tarpaulin malapit sa unibersidad, kumabog ang kanyang puso. Ito na ang pagkakataon. Kung kailangang ilantad ang katotohanan, ang pagdiriwang na ito ang pinakatamang entablado. Maaari niyang ipakita ang ebidensya sa harap ng maraming tao, at hindi na ito maaaring ipagsawalang bahala ng mga otoridad. Nang gabi, nakipagkita si Miguel kay Propesora Reyes sa bahay nito. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano ng may matatag na boses, kahit na may takot pa rin sa kanyang mukha. Ma'am, hindi na po ako pwedeng manahimik. Kailangang malaman ng mga tao ang katotohanan. Gusto ko pong ilantad ang lahat sa food festival. Tinitigan siya ni Propesora Reyes ng matagal at bumuntong hininga. Miguel, malaking desisyon iyan. Kapag ginawa mo ito, wala nang atrasan. Handa ka bang harapin ang mga kahihinatnan? Tumango si Miguel ng may determinasyon. Mas takot po ako kung mananahimik lang ako. Araw-araw, daan-daang tao ang kumakain ng gotong iyon nang hindi alam ang laman. Kung hindi ako magsasalita, sino pa? Sa huli, inabot ni Propesora Reyes ang orihinal na folder ng resulta ng laboratorio, kompleto sa opisyal na selyo. Itago mo itong mabuti. Kung talagang desidido ka, gamitin mo ang ebidensyang ito. Tandaan mo, huwag kang umasa sa salita lang. Ang matibay na ebidensya ang magpapalakas sa boses mo. Ilang araw bago ang pagdiriwang, nabuhay si Miguel sa anino. Pakiramdam niya ay may mga taong laging sumusunod sa kanya. Minsan, habang pauwi mula sa unibersidad, may nakikita siyang di kilalang tao na nakatayo sa kanto, tinitingnan siya bago mawala. Madalas siyang paalalahanan ni Marco at Ana na huwag lumabas ng mag-isa. Ngunit habang lumalaki ang takot, lalo ring lumalakas ang kanyang determinasyon. Inihanda niya ang isang flash drive na naglalaman ng mga litrato at video mula sa kanyang pagsisiyasat. Naghanda rin siya ng isang maikling talumpati, kahit na alam niyang ang mga salitang lalabas sa kanya ay magmumula sa katapangan, hindi sa isang nakasulat na teksto. Dumating ang araw na pinakahihintay. Ang liwasang Bonifacio ay puno ng libu-libong tao. Nakahilera ang mga tindahan ng pagkain. Ang mga makukulay na banderitas ay iwinawagayway. Ang tunog ng tradisyonal na musika ay sumasabay sa tawanan ng mga bisita. Sa gitna ng lahat, ang tindahan ni Mang Carding ang pinakamalaki at pinakaabala. Ang kanyang karatula ay kapansin-pansin. Abala ang kanyang mga tauhan sa pagsisilbi sa mahabang pila. Nakatayo si Miguel sa gilid ng karamihan kasama si Propesora Reyes. Tense ang kanyang mukha, mahigpit na hawak ang folder at flash drive. Tinapik siya ni Propesora Reyes sa balikat. Miguel, kapag ginawa mo ito, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay laging nangangailangan ng katapangan. Tumingin si Miguel sa pangunahing entablado. Nagsimulang tawagin ng MC ang mga tanyag na negosyante para tumanggap ng parangal. Nang tawagin ang pangalan ni Mang Carding, umugong ang palakpakan. Umakyat ang may edad na lalaki sa entablado na may magiliw na ngiti, bumabati sa mga manonood na parang isang bayani ng pagkain sa lungsod. Ngunit sa gitna ng palakpakan, humakbang si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit matatag ang kanyang boses. Paumanhin po, hindi ko po maaaring hayaang ibigay ang parangal na ito nang hindi nalalaman ng mga tao ang katotohanan. Agad na nagulo ang karamihan, bumubulong at nagtatanong. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa payat na binatang nakatayo na may maputlang mukha, ngunit puno ng determinasyon. Nawala ang ngiti ni Mang Carding, naging matalas ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin, bata? Tanong niya ng may mabigat na boses. Itinaas ni Miguel ang folder. Estudyante po ako ng food technology sa V. Nagsagawa po ako ng pananaliksik at may dala akong ebidensya.
Ang bola-bola mula sa kainang ito ay walang anumang bakas ng baka. Ang resulta ng EHC test ay nagpapakita na ito ay halo ng karning baboy at iba pang sangkap na maaaring mapanganib sa kalusugan. Sumabog ang karamihan. May mga nagtakip ng bibig, may mga sumigaw na hindi naniniwala. Ang dating masayang kapaligiran ay naging isang magulong eksena na puno ng tensyon. Biglang umugong ang liwasang Bonifacio. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang ilan ay sumisigaw na hindi naniniwala, habang ang iba ay galit na nag-react. Ang gotohan ni Mang Carding ay matagal nang itinuturing na isang karangalan ng lungsod. Paanong biglang may ganitong akusasyon? Nakatayo si Mang Carding sa entablado na namumula ang mukha, nakakuyom ang mga kamao, at tumataas ang boses. Paninira! Isang batang tulad mo ay nangangahas na akusahan ang negosyo kong ilang henerasyon nang nakatayo. Nakatayo si Miguel sa ilalim ng ilaw ng entablado. Kahit nanginginig ang kanyang boses, sinubukan niyang manatiling kalmado. Hindi po ako naparito na walang dala. Mayroon po akong ebidensya. Inabot niya ang isang maliit na flash drive sa komite na namamahala sa projector. Nag-atubili ang komite sa simula, ngunit si Propesora Reyes, na sumunod sa kanya, ay nagbigay ng maikling paliwanag. Pakiplay niyo po, mahalaga ito para sa mga tao. Umiilaw ang malaking screen sa entablado. Lumitaw ang mga unang litrato, mga tumpok ng puting sako sa loob ng bodega, mga piraso ng maputlang karne na may malansang amoy at ang laman ng freezer na nakabalot sa malinaw na plastik. Biglang tumahimik ang lahat. Marami ang nagpigil ng hininga. May mga nagtakip ng bibig para pigilan ang pagduduwal. Ang sumunod na video ay nagpakita ng kuha mula sa bodega na na-record ni Miguel. Maririnig ang ugong ng gilingan. Nakita si Mang Carding na naglalabas ng sako mula sa bodega at tinitimbang ang kakaibang karne. Lahat ay malinaw na nakikita. At sa huli, lumitaw sa screen ang resulta ng opisyal na laboratorio na may selyo ng gobyerno. Malinaw na nakasulat na ang sample ng bola-bola mula sa gotohan ni Mang Carding ay hindi naglalaman ng baka, kundi karning baboy at iba pang hindi malinaw na halo. Sumabog ang karamihan. Ang mga sigaw ay nahaluan ng galit, pandidiri at pagkadismaya. May mga umiyak dahil sa pakiramdam na naloko sila. May mga sumigaw at nagmura. Mayroon ding mga agad na umalis na maputla ang mukha. Isang opisyal ng lungsod na naroroon ang umakyat sa entablado na may seryosong mukha. Kinuha niya ang mikropono at malakas na nagsalita. Kung totoo ang ebidensyang ito, kailangang itigil agad ang negosyong ito at panagutin sa batas. Walang sinumang negosyante ang maaaring manloko ng mga mamamayan ng ganito. Sinubukang ipagtanggol ni Mang Carding ang kanyang sarili. Kasungalingan yan. Gawa-gawa lang yan lahat. Gusto lang akong siraan ng batang yan. Ngunit ang mga pulis na nagbabantay sa paligid ay agad na lumapit. Inalalayan nilang bumaba si Mang Carding mula sa entablado kahit na patuloy siyang sumisigaw at tumatanggi. Umugong ang sigawan ng mga tao, ang iba ay galit, ang iba ay nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Nakatayo si Miguel na nanginginig ang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin. Sa kanyang tabi, tinapik siya ni Propesora Reyes. Ginawa mo ang tama, anak. Sa karamihan, nandoon din si Lola Elpidia. Ang kanyang matandang mukha ay puno ng luha, hindi lang dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa pakiramdam na naloko siya matapos ang matagal na pagtitiwala. Tinitigan niya si Miguel at mahinang bumulong. Salamat, iho. Kung hindi dahil sayo, baka hindi namin nalaman. Lalong uminit ang sitwasyon sa liwasan. Ang ilang mga residente ay sumisigaw na ipasara agad ang kainan. Mayroon pang mga nagtutulak sa bakod ng tindahan ni Mang Carding hanggang sa halos matumba ito. Sinubukan ng mga pulis na pakalmahin ang sitwasyon, pinipigilan ang galit ng mga tao para hindi mauwi sa mas malaking gulo. Huminga ng malalim si Miguel, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Mahina pa rin ang kanyang katawan dahil sa tensyon, ngunit sa kanyang puso, may kaunting ginhawa. Ang malaking lihim na matagal nang nakatago ay sa wakas ay nabunyag sa harap ng lahat. Ngunit alam din niya na hindi pa tapos ang laban. Ang proseso ng batas at mas malalim na investigasyon ay naghihintay. Ang banta sa kanyang buhay ay hindi pa rin nawawala. Ngunit ng gabing iyon, sa gitna ng magulong liwasan, iisa ang tiyak na alam ni Miguel.
Tinupad niya ang kanyang pangako sa sarili na hindi mananahimik. Ilang araw matapos ang food festival sa Liwasang Bonifacio, ang lungsod ay puno pa rin ng usap-usapan. Walang ibang mas mainit na paksa kaysa sa kwento ng pagkakabunyag ng lihim ng gotohan ni Mang Carding. Ibinalita ito ng lokal at pambansang media. Ang mga litrato at video na ipinakita sa entablado ay kumalat sa lahat ng dako. Ang kainan na dating laging puno ay ngayon ay sarado na at may police line. Ang karatula na egoto at bola-bola espesyal ay ibinaba na, nag-iwan ng isang gusaling walang pagkakakilanlan. Sa paligid ng terminal ng Cubao, madalas pa ring nagkukumpulan ang mga tao. Ang ilan ay umiiling dahil hindi makapaniwala, habang ang iba ay nagmumura sa galit. Si Lola Elpidia, na tapat na kumakain halos araw-araw sa kainan, ay ngayon ay nakaupo na lang sa kanyang beranda. Basa ang kanyang mga mata, mabigat ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay naloko siya, ngunit nagpapasalamat din na nabunyag ang katotohanan. Sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay nang may mahinang boses, akala ko, payapa akong kumakain. Yun pala, hindi pala baka ang pumapasok sa katawan ko. Buti na lang at may isang binatang matapang na nagsalita. Kung hindi, baka hanggang mamatay ako, hindi ko malalaman. Si Mang Carding ay humarap sa batas. Mula sa investigasyon, napatunayan na matagal na niyang pinapalitan ang karneng baka ng halo ng karneng baboy at iba pang mas murang karne. Malaki ang kanyang kinita, ngunit lahat ay itinayo sa kasinungalingan. Ngayon, kailangan niyang harapin ang mabigat na parusa at ang pagkawala ng tiwala na dati niyang ipinagmamalaki. Ang pangalan ni Miguel ay lalong nakilala. Sa unibersidad, pinuri siya bilang isang estudyanteng matapang na nagtaguyod ng katotohanan. Sa kanilang komunidad, buong pagmamalaking kinakamayan ng mga tao ang kanyang ama, sinasabing nagdala si Miguel ng karangalan sa kanilang pamilya. Ngunit sa puso ni Miguel, hindi mahalaga ang mga papuri. Nakaramdam lang siya ng ginhawa dahil natupad niya ang bili ng kanyang ama. Huwag hayaang magkasakit ang ibang tao dahil sa kasinungalingan sa pagnenegosyo. Nang hapong iyon, naupo si Miguel kasama si Propesora Reyes sa hardin ng unibersidad. Ang hangin ay may dalang bango ng mga bulaklak. Tinitigan siya ni Propesora Reyes nang may paghanga at sinabing pinatunayan ni Miguel na ang kaalaman ay hindi lamang para sa grado, kundi para rin sa pagprotekta sa komunidad. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Kalmado siyang sumagot na ayaw niyang maloko ang mga taong tulad ni Lola Elpidia. Naniniwala silang masaya sila sa isang murang mangkok ng goto, ngunit ang kaligayahang iyon ay itinayo pala sa kasinungalingan. Ang mga araw ay muling lumipas. Bagamat ang anino ng kaso ay nananatili pa rin sa isipan ng mga taga-Maynila, marami ang nagsimulang maging mas maingat sa pagpili ng pagkain. Ang mga negosyante sa palengke ay natuto rin na ang katapatan sa pagnenegosyo ay hindi lang tungkol sa kita, kundi tungkol din sa dangal. Isang payapang gabi ang bumalot sa lungsod. Nakatayo si Miguel sa labas ng kanyang boarding house, nakatingin sa mga bituin. Huminga siya ng malalim at bahagyang ngumiti. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Marami pa siyang kailangang gawin, marami pang katotohanan ang kailangang itaguyod. Ngunit ng gabing iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang isang malaking lihim ay nabunyag na, at kahit na mapanganib ang kanyang dinaanan, hindi siya nagsisisi. Naniniwala siya na ang katapangan na sabihin ang tama ay laging mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang kwento ni Miguel at ng goto ni Mang Carding ay nagtatapos dito, nag-iwan ng isang mahalagang aral para sa sinumang makakarinig. Na ang katapatan ang pundasyon ng buhay. Na ang pagkain ay hindi lamang para busugin ang tiyan, kundi nagdadala rin ng biyaya o kasamaan sa katawan at kaluluwa. At na ang isang taong matapang na magsalita ay maaaring magbago ng kapalaran ng marami. Mga kaibigan, ito ang paglalakbay ng isang simpleng estudyante na pinili ang mahirap na landas para sa katotohanan. Naway maging paalala ang kwentong ito sa ating lahat na huwag ipapalit ang katapatan sa panandaliang pakinabang. Sa lalong madaling panahon, ang kasinungalingan ay mabubunyag at ang matitira na lang ay pagsisisi. Kung naramdaman ninyo ang mensahe ng kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong karanasan o aral sa buhay. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod na kwentong puno ng kahulugan. Naway tayong lahat ay laging malayo sa mga pagkaing hindi tapat,
Mabigyan ng katapangan na ipagtanggol ang katotohanan at pagpalain ng biyayang puno ng integridad.